Naalala niyo pa ba ang bandang The Speaks? Ano na nga ba ang nangyari sa kanila? Bakit sa kabila ng kasikatan at nakuha nilang tagumpay ay bigla na lang nawala ang kanilang grupo sa music industry? Isa ka ba sa nag-akala na isa silang foreign band? Nakakagulat na isipin na may dugong Pilipino pala ang mga miyembro nito. Pero bakit nga ba sila biglang nagretiro? Halika at ating babalikan ang kanilang kabanata. Ang bandang The Speaks ay sumikat noong 2000s. Nakilala sila sa mga awitin tulad ng High, Life is a Joke, Runaway, Regret, at ang kanilang cover song na Bizarre Love Triangle at ang Himig Natin. Pero bago sumikat ang grupo, ay nagsimula muna sila bilang isang pipitsuging banda sa US at sumasali sa mga Battle of the Band at tumutugtog sa mga nightclub. Nabuo sila noong late 90s sa Washington DC. Una nilang tinawag ang kanilang banda na The Speakeasies. Sila ay binubuo ng 5 miyembro na sina Archie De La Cruz at Seaford Pastor bilang gitarista, Jerry Delino bilang bassist, John Abelende bilang drummer, at Rafael Toledo sa vocals. Sa kalaunan ay pinalitan nila ang kanilang band name. From Speakeasies ay naging The Speaks para mas maiksi at madaling matandaan ng tao. Naging music ambassador sila ng Pilipinas at nagkaroon ng pagkakataong makapag-release ng album. Yan ay nang makarating sila sa finals at manalo sa isang competition noong 2003 sa Jack's Nightclub, World Largest Battle of the Bands at DC Hard Rock Cafe, Ultimate Altitude Bass Battle of the Bands Finals. At dahil doon sa kaparehong taon ay nakapag-record at nailabas ang kanilang unang studio album na Life is a Joke. Ilan pa sa nakapaloob dito ay ang Solitary, High, Never See Me Cry, Only the Good, at ang kanilang cover song na Bizarre Love Triangle na mula naman sa bandang New Order. Pero ganun pa man ay hindi ganun kabilis na nakilala ang kanilang banda dahil talagang napakabigat ng kompetisyon sa US. Hindi kasi ganun kadali na makahanap ng record label o music company na hahawak sa kanila noong mga panahon na yon. Pero nagsimula namang makilala ang bandang The Speaks nang sila ay magwagi sa Battle of the Band na last standing competition noong 2004 na produce ng sikat na radio station na DC 101.1. At pagkatapos noon ay palagi nang umiere sa nasabing istasyon ang kanilang single na High. Ito na rin ang naging daan kaya sila unti-unting nakilala. Hanggang sa pumirma ang grupo ng kontrata sa Warner Music. At dito nagkaroon ng import version ang kanilang album na Life is a Joke noong 2005. Ibebenta ito sa iba't ibang bansa sa Asia, kaya naman nakarating ang kanilang mga awitin dito sa Pilipinas. Hindi naman sila nabigo dahil nag-hit ang kanilang album at naging number 1 sa music chart sa US. Ang kanilang cover song na Bizarre Love Triangle ay naging hit na hit naman sa Filetopia online radio station sa United Kingdom at maging sa iba't ibang stasyon ng radyo. Kasabay naman ito ay naging number 1 ang kanta nilang High sa top 40 music chart dito sa Pilipinas. Madalas na napapanood ang kanilang music video sa MTV at Mix noong mga panahon na yon. Sumikat sila sa US at sa iba't ibang bansa. Mula sa pipitsuging banda ay nakagawa sila ng malaking pangalan sa mundo ng musika at isang bandang The Speaks na talagang kinikilala noon. Nagkaroon ng collaboration ng bandang ito kay Barbie Almalvis sa kanilang kanta na High. Kaya naman dahil dito ay lalo pang pumatok sa mga Pilipino ang kanilang mga kanta. Noong mga panahon na yon ay hindi mo nga aakalain na ang bandang The Speaks ay may dugong Pinoy. At marami rin ang nag-aakala noon na isa silang foreign band dahil sa kanilang tugtugan. Ganon din ang malupit na boses ng kanilang lead singer. Kahit nga ako nung una ko silang mapakinggan ay inisip ko talagang banyaga ang nasa likod ng mga awitin na ito. Ang bawat miyembro ng bandang The Speaks ay lumaki sa Amerika. Purong Pilipino sila Rafael Toledo, Archie De La Cruz at Jerry Delino. Samantalang si Seaford Pastor ay Pilipino-Malaysian. Si Johnny Abelende naman ay Pilipino-American. Lalo naman ako humanga sa kanila dahil ang sumikat na bandang ito sa iba't ibang bansa ay sumasalamin sa bawat Pilipino na masasabing kaya makipagsabayan sa mga hinahangaan natin ng mga foreign band. Eka nga world class talaga ang talento ng mga Pinoy, kaya wag mo itong mamaliitin.
Kinover din nila ang Himig Natin, na original song ng Juan de la Cruz Band, sa isang concert nila noon noong 2005 na ginanap sa Intramuros bilang pakikiisa sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. At maging sa US ay pinopromote nila ito. Ito na rin yata ang pinakamalupit na cover version ng Himig Natin. Hindi nagtagal noong 2008 ay nag-focus naman sa kanilang buhay si Fred Foster at Johnny Abelende na naging dahilan ng pag-alis nila sa grupo. Kaya naman kaagad na nagpa-audition ang The Speaks upang makahanap ng bagong miyembro na papalit sa naiwang pwesto ng mga ito. Nakapasok sina Derek Lee bilang bagong drummer at Cole Stamp bilang gitarista. Pagkatapos nito sa kaparehong taon ay inirelease ang kanilang import version ng album na This Is The Time under MCA Music. Subalit naging papalit-palit ng naging miyembro ang kanilang banda. Dito ay nakasama nila ang mga musikero na sina Ben Top, Noli Cotti, Mick Manes at Aaron Covenant. Pero nakakalungkot sa kabila ng kasikatan at tagumpay na nakuha nila ay bigla na lang nagdesisyon ang banda na magretiro. Inanunsyo nila ito noong January 2009 at idinaos ang kanilang farewell concert sa 930 Club sa Washington. Dumalo rito ang lahat ng naging miyembro ng The Speaks. Naging matagumpay naman ang kanilang farewell concert. At bilang pasasalamat sa nagmahal sa kanilang banda ay nagdaos din ang grupo ng farewell concert sa iba't ibang mall sa Pilipinas upang makapagpaalam ng maayos. Marami naman ang nalungkot sa pagtatapos ng kabanata ng bandang ito. Pero kahit ganun ang nangyari, ay naghiwa-hiwalay sila ng maayos at nananatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan at pinagsamaan sa mahabang panahon. 2011 ay inirelease ang kanilang single na Price of Freedom. Pagkalipas ng ilang taon, ay muli silang nag-reunion noong 2014 para sa isang benefit concert at ang kikitain nito ay dodonate nila para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa Pilipinas. Maraming solid fans ang sumuporta sa kanilang reunion at naging matagumpay ang nasabing event. Pagkatapos noon ay muling bumalik ang bawat miyembro sa kani-kanilang buhay. Ang ibang member ay nag-focus pa rin sa musika kasama ang ibang banda at ang ilan ay busy sa kani-kanilang negosyo sa Amerika. At makalipas ang 4 na taon, noong 2018 ay muling nag-concert ang bandang The Speaks para ulit sa isang benefit concert na tinawag naman nilang Madi Palooza. Ito ay tribute para sa kanilang kaibigan na may sakit na cancer at muli na naman itong naging matagumpay. Noong September taong 2022 naman ay nagkaroon ulit ng reunion gig ang banda na ginanap naman sa First Street Warehouse. Marami ang nanood sa nasabing concert ng banda at magpasa hanggang ngayon ay matatag pa rin ang kanilang samahan dahil sa kanilang pagkakaibigan at hindi napuputol ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Bagamat retirado na ang bandang The Speaks, pero hindi naman doon nagtatapos ang kanilang samahan. Paminsan-minsan ay nakikita pa rin ang mga ito at nagja-jamming sa isang hilig sa musika. Sabi nga ay ang musika ay musika, hindi na pwedeng mawala dahil mananatili itong nasa dugo ng tunay na musikero. At ang mga awitin ng bandang The Speaks ay nag-iwan ng tatak sa mundo ng alternative rock. Malay natin pagkalipas pa ng ilang panahon ay muli silang magbabalik sa mundo ng musika, bit-bit ang panibagong kabanata ng kanilang banda. Ikaw idol, ano sa mga kanta nila ang paborito mo? I-comment mo naman sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.